In this video, we will discuss ions and ionic compounds. To begin this video, balikan natin yung general structure ng isang atom. Sa isang atom, recall natin, itong nucleus, nandiyan yung protons and neutrons. Yung protons, ayun yung positively charged particles, tapos yung neutrons naman, ayun yung walang charge. And then for the most part of an atom, nandun yung ating mga electrons or yung negatively charged particles. So this is an atom. Okay? Kasi ito ay walang charge. It has no net electrical charge kasi yung number of protons is equal to the number of electrons. Ngayon, yung nucleus ng atom na yan, parang condense yan. Okay? And yung electron sa may outer part, lagi yung gumagalaw kasi attracted yan sa proton sa nucleus. Under some chemical processes, some atoms can readily gain or lose electrons. Okay? Pwede silang magbawas or magdagdag ng electrons. And kapag yung electrons natin ay nabawasan or nadagdagan, ibig sabihin masisira tong balance na to. And kapag nasira yung balance na yan, hindi na electrically neutral ang isang atom. So hindi na siya atom. Ang tawag doon ay ions. Meron tayong two different types of ions. Yung una, tinatawag nating cation. So, ano ba yung cation? Let's say, magbawas tayo ng electrons. Kunyari, tanggalin natin to. Tapos, kunyari, tanggalin din natin to. Ang mangyayari niyan, lamang na yung number of protons mo. So, what happened here is, the number of protons is greater than the number of electrons. And kapag mas lamang na yung number of protons, of course, meron na siyang charge na positive. Okay? So, magkakaroon ka na ng positive charge ion. So, in short, ang cation, nagbawas ka ng electrons at nagkaroon ka ng positive charge na ion. Yung isang type ng ion ay yung tinatawag nating anion. Ngayon, nangyayari yan kapag yung the other way around. Instead na magtanggal ka, magdagdag ka ng electrons. Okay, purahin ko lang to. For example, magdagdag tayo ng electron dito. So kapag nagdagdag tayo ng electron, ang mangyayari, yung number of protons natin will be less than the number of electrons. And of course, hindi na yan electrically neutral. So, lamang ang electrons, kaya meron kang negative charge ion. Ngayon, i-demonstrate natin paano na-form ang ion. Let's say, halimbawa, meron tayong sodium atom. Sa periodic table, ang sodium ay merong atomic number of 11, which means meron kang 11 protons and meron kang 11 electrons. Tapos, halimbawa, nagbawas tayo ng isang electron. So, let's say we lose 1 electron. Anong mangyayari? It means, ang electrons natin, from 11 electrons, dahil nga nagbawas ka, magiging 10 na lang yan. 10 electrons. Tapos, yung protons, ganun pa rin, 11 protons. Ngayon, kung i-observe natin, hindi na to neutral. Kasi meron na siyang charge, hindi na balance yung protons and electrons. The question is, ano ang charge? So, para malaman yung charge, protons minus the electrons. So, 11 minus 10, that's positive 1. So, ang charge natin dito ay 1 plus. Tatawagin natin itong sodium or Na 1 plus ion. But, one more thing, kagaya nga ng algebra, diba kapag may 1x ka sa algebra, usually, ang coefficient na 1, hindi na yan sinasama. Understandable na yan. Ganon din dito sa charge. So, dito sa may superscript na charge na 1 plus, pwede na natin i-omit yung 1. So, purahin natin. Ayan. That's Na plus ion. Ngayon naman, try naman natin, halimbawa, meron tayong chlorine atom. So, we have Cl atom. Electrically neutral yan dahil atom.
Sa periodic table, ang chlorine ay may atomic number of 17. So we have 17 protons and 17 electrons. Ngayon, let's say magdagdag naman tayo ng isang electron. So let's say we have gain 1 electron. It means itong 17 electrons dito magiging 18 na yan. So we have 18 electrons and yung proton 17 pa rin. Ngayon, ano ang charge? Sabi natin minus lang natin. So 17 minus 18, that's negative 1, which means the charge is 1 minus. Therefore, ito ay Cl minus ion. Mag-try pa tayo ng isa. Halimbawa naman ngayon, meron tayong oxygen atom. Ang oxygen ay mayroong atomic number na 8. So meron tong 8 protons and 8 electrons. This time, let's say mag-gain to ng 3 electrons. Ang result natin, magkakaroon tayo ng 11 electrons and 8 protons. Anong charge? So 8 minus 11, that is negative 3. So meron tayong 3 minus charge, and therefore this is an O3 minus ion. Now let us solve some problems. Give the chemical symbol including the superscript indicating mass number. Part A, the ion with 22 protons, 26 neutrons, and 19 electrons. Sulat natin yung mga given. Meron tayong protons daw ay 22, ang neutrons 26, and yung electrons ay 19. Dahil hindi equal ang protons and electrons, ion talaga to. Ngayon, kunin natin yung mass number. Ang mass number ay ang sum ng protons and neutrons. So 22 plus 26, this is equal to 48. Ngayon, ano ang element? So, i-base natin yan sa protons. Hindi na sa electrons kasi hindi na nga sila parehas. Itong protons, itong 22, so ibig sabihin, atomic number yan ng element. At ang element na may atomic number na 22 ay titanium. So, ang symbol ay Ti. Next, yung charge naman. Ang charge ay the number of protons minus the number of electrons. So we have 22 minus 19. So the charge is 3 plus. Therefore, kapag sinulat natin yan, Ti, and then dito yung 3 plus, and then yung mass number na 48 dito. So ayan yung sagot. Next, part B. The ion of sulfur that has 16 neutrons and 18 electrons. May given tayong element. Ang element natin ay sulfur, capital S ang element symbol. Ang sulfur ay mayroong atomic number na 16. So, ibig sabihin, the number of protons is equal to 16. Yung number naman ng neutrons ay 16 din, and yung number ng electrons ay 18. Bale, ang mass number ay sum ng protons na 16 and neutrons na 16, 32. Next, yung charge. Protons na 16 minus the electrons 18, so that's negative 2, so you have 2 minus. Ngayon, pag isulat natin, we have S, 2 minus, and the mass number 32. This is the answer. Next problem. How many protons, neutrons, and electrons does the 79 Se2- ion possess? So, ang element natin ay selenium Se. Tapos, ang atomic number ng selenium ay, so atomic number, ang atomic number nito ay 34. Ibig sabihin, ang number ng protons ay 34. Tapos sabi may charge daw na 2 minus. Bale,
Negative 2 is equal to, alam natin na ang charge ay ang difference ng protons and electrons. So, the number of protons is 34 minus the number of electrons. Gawin lang natin itong parang algebra. So, subtract tayo ng 34 both sides. Cancel to. Magkakaroon tayo ng negative 2 minus 34, that is negative 36, equals negative E. And then divide both sides by negative 1. So, ang number of electrons natin ay 36. And last, mass number natin ay 79. Yan. So, 79. Alam natin na ang mass number ay ang sum ni protons, which is 34, plus the neutrons. So, neutrons is equal to 79 minus 34. Therefore, the number of neutrons is equal to 45. Ito yung mga sagot. Protons, electrons, neutrons. Okay, discuss naman natin yung predicting ionic charges. I-consider natin tong portion ng periodic table. Itong part na to, yung groups 1 and 2, ano yan? Ayan yung nasa pinaka left side ng periodic table. And ito naman, tong part na to, ito yung nasa right side. Itong group 8A, ito yung noble gases. Ngayon, bakit natin yan pinapakita? Okay, ganito kasi yan. Yung mga atoms, hindi naman yan basta lang nag-gain or nag-lose ng electrons. May reason behind. Ano ang reason? Ang goal nila, gusto nila maging kasing dami ng electrons yung closest noble gas sa kanila. Pero bakit nga ba noble gases? Anong meron? Yung mga noble gas elements kasi ay mga non-reactive. Tapos yung electron structures nila ay stable. For example, itong fluorine. Okay, sulat natin dito. Fluorine, ang atomic number ay 9. Ibig sabihin yan, meron yan 9 electrons. Ngayon, ano ang pinakamalapit na noble gas sa kanya? Si neon. At si neon ay mayroong 10 electrons. Ngayon, para maging 10 ang electron nito, magdadagdag siya ng isa. So, padagdagdag ng isa, magkakaroon na ng 10 electrons. Pero syempre, yung protons, 9 pa rin. At diyan ka na magkakaroon ng ion kasi may charge na. At ang charge niyan, 9 minus 10, that is negative 1 or 1 minus. Bali, ang ion na mapaform dito ay F minus. Okay, another example, itong si chlorine. Si chlorine ay merong atomic number na 17. Ibig sabihin niyan, 17 din ang kanyang electrons. So, Cl, 17 electrons. Ngayon, ang pinakamalapit na noble gas sa kanya ay si argon, na may 18 electrons. So, para maging 18 din ang electrons ni chlorine, magdadagdag din siya ng isa. So, 18 electrons. Ngayon, may 17 protons pa rin yan. And 17 minus 18, kaya ang charge ng chlorine ion ay minus. So kung mapapansin ninyo, pati itong bromine at itong iodine, dahil ang pinakamalapit na noble gas sa kanila ay si krypton at xenon respectively, kailangan lang din nila magdagdag ng isang electron. So ganito rin ang kanilang ionic form. So ibig sabihin, lahat na nasa group 7A, lahat yan, ang ion form yan ay minus. Ngayon, try naman natin yung group 6A, itong mga to. For example, si sulfur. So, burahin ko lang muna yung board saglit. For example, si sulfur, ito. Ang atomic number ay 16, which means meron tong 16 electrons. And of course, 16 protons. Ang pinakamalapit sa kanya na noble gas ay si argon pa rin. Si argon ay may 18 electrons. So, para maging 18 to, mag-a-add tayo ng 2 electron. At ang magiging resulta, meron tayong sulfur na may 18 electron and 16 protons. And 16 minus 18, that's negative 2, kaya meron tayong S, 2 minus ion. Ngayon, lahat yan ay totoo para sa column na to. So, ibig sabihin, 2 minus ang ion ni sulfur, 2 minus din ang ion ni selenium, 2 minus din ang ion ni tellurium, pati si oxygen. Now, lipat naman tayo sa ating mga metals. Kasi puro non-metals naman yan.
Sa metals, for example, si sodium, yan, sulat natin dito, Na. Ang kanyang electrons ay 11. And of course, 11 din ang kanyang protons. Ang pinakamalapit na noble gas kay sodium ay si neon. At si neon ay mayroong 10 electrons. So para magkaroon to ng 10 electrons, kailangan niyang magbawas ng isang electron. So minus 1 electron. At ang result niyan, magkakaroon tayo ng sodium na mayroong 10 electron at 11 protons. 11 minus 10 is positive 1. Kaya ang ion natin dito ay Na+. Ngayon, dahil Na plus yan, plus din lahat ng nasa column na to. Applying the same concept. So, itong si magnesium dito, 12 ang electron niyan. Ang pinakamalapit sa kanya na noble gas ay si neon na may 10 electrons. So, kailangan itong magbawas ng 2 electrons. Bali, ang charge nito ay 2+. Si calcium din. Strontium. Si barium. Next, balikan natin yung sodium ion kanina. Sabi natin, nag-lose siya ng 1 electron, kaya from 11, naging 10 na lang yung electrons. And dahil dyan, naging positive charge ion to, or Na plus ion. But the question is, saan pa napunta itong electron na yan na nawala? Also, balikan din natin yung chlorine ion. Sa chlorine ion naman, kanina, nag-gain siya ng isang electron. Kaya yung 17 electrons naging 18. Ngayon, saan naman nanggaling itong 1 electron na yan? Itong isang electron na nawala sa sodium, ayan yung tinanggap ni chlorine. Recall nyo, di ba? Objects of opposite charge attract each other. So, itong Na plus at Cl minus, pwede yan mag-bind together to form what? NaCl. NaCl is the molecular formula for table salt. So, anong itsura niyan kapag nag-bind sila? Ganyan kaya ang itsura niyan? Well, hindi. Ayan, ganyan talaga ang itsura ng NaCl compound. Wala tong discrete molecule. Oo, mayroon siyang NaCl, pero itong NaCl na yan, empirical formula yan. Pero hindi talaga nag-e-exist ang table salt ng molecular form. Aggregates talaga siya kapag nag-e-exist. So, itong NaCl na to, ano mapansin nyo, walang charge yan. Compound yan, di ba? Kasi meron tayong 2 different types of atoms. Compound yan, pero hindi yan molecular compound. Kasi ang pinanggalingan naman niya ay hindi stable atoms. Ang pinanggalingan niya ay ions. So, tiyatawag natin itong ionic compounds. Ionic compounds, ayan yung mga compounds na composed ng ions na nag-bind together. Pero ang tanong, paano natin malalaman na kung ang compound ay ionic or molecular? So, yun ang didiscuss natin next. So, sabi nga natin kanina, yung Na+, ito ay positively charged ion. Pag nag-bind yan with a negatively charged ion, Cl-, magka-cancel out itong 1+ saka 1- na charges. So, ang ending, makaka-form tayo ng ionic compound na NaCl na neutral, walang charge. Ngayon, may pattern tayong makikita dito. Pansinin nyo, ito ay metal. Sodium alkali metal yan. Tapos itong chlorine, ito ay non-metal. Halogen yan. At kung mapansin nyo rito, lahat naman ng metals, itong dito, itong part na yan, lahat yan, cation ions yan, di ba? Maalala nyo kanina, ito ay plus, 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 tapos ito naman 2+, 2+, di ba? Tapos lahat naman ng non-metals dito ay negatively charged, yung fluorine, chlorine, bromine, iodine, tapos dito naman 2-, 2-, 2-, 2-. Ibig sabihin nun, kapag nakakita tayo ng compound na composed ng metal plus non-metal, ang result ay ionic compound. Bigyan ko kayo ng example. Let's say Na
2O. So, analyze natin. Yung Na, ito ay metal. Tapos, ito ay non-metal. So, automatic, ito ay ionic compound. Tapos, let's say, calcium chloride, CaCl2. Yung calcium, ito ay metal. Alkaline earth yan, group 2A. Tapos yung chlorine naman, ito ay non-metal, halogen pa rin. Again, ionic pa rin yan. Ngayon, let's say another example. How about SF4? So itong sulfur ay non-metal. Tapos itong fluorine, non-metal din. So ang tawag dito ay molecular compound, hindi to ionic. So this is molecular compound. Next, let's discuss writing ionic compounds. Gamitin ulit natin yung NaCl. So Na, alam natin na ang Na ay mayroong charge na positive. Tapos yung Cl, meron niyang charge na minus. Tapos alam natin na kapag nag-combine yan, NaCl. Kasi yung 1 plus, manoneutralize yan ng 1 minus. So ibig sabihin, isang sodium plus ion and then isang Cl minus ion, makaka-form ka ng NaCl na walang charge. And that's ionic compound. Sa case na to, madali lang kasi ang coefficient ng charges ay puro 1. Pero may mga instances na ang coefficients ay iba. May 2, may 3. So, paano naman yon? Halimbawa, barium. Ang barium ay merong charge na 2+. Tapos mag-bind yan with another chlorine ion. Tapos ang charge ng chlorine ay 1-. Ang gagawin dito, gamitan natin ng common mathematical sense. Meron tayong charge na 2+, tapos meron tayong another charge na 1-. So, ibig sabihin, pwede nating dalawahin yung ating chlorine. Kapag dinalawa natin to like this, magkakaroon tayo ng dalawang 1-, that's 2-, neutralize siya ng 2+. Okay? Dito naman, si barium isa lang. Which means, ang ionic compound na ma-form ay Ba and then Cl2. Next, Mg or magnesium, tapos ang charge niya, let's say 2+. Tapos magbabind siya with nitrogen, tapos ang charge ni nitrogen ay 3-. So dito, kailangan mo ng konting creativity. So gawin mong 2 ang nitrogen, tapos gawin mong 3 ang magnesium. Kasi meron kang 2 3-, so that's 6-, and meron kang 3 2+, so that's 6+, and 6+ and 6- cancel each other. Kaya meron kang Mg, 3, and N2. Pero may isa pang way para malaman natin yung mga ionic compounds. Mas madali siya. Okay, ganito. For example, ulitin natin to. Si barium 2+ with Cl minus or 1-. Yung superscript dito, ayan yung magiging subscript ni chlorine. Tapos ang superscript or charge ni chlorine, yan ang subscript ni barium. So ang ending niyan, meron tayong Ba and then 1 and then Cl2. So parehas lang nakuha natin dito. So ganyan din ang mangyayari dito kay magnesium and kay nitrogen. Suppose we have magnesium, the charge is 2+, and then magbabind kay nitrogen na ang charge ay 3-. So etong 2+, yung superscript ni magnesium, ayan na yung subscript ni nitrogen. At yung superscript ni nitrogen, ayan na yung subscript ni magnesium. Kaya ang result, meron kang Mg, 3, and 2. So parehas lang na nakuha natin dito. Hanapin natin yung ionic compound na ma-form ni aluminum with 3+ charge and ni chlorine with 1- charge.
Applying the same process, itong superscript or charge ni aluminum, yan na yung subscript ni chlorine. Tapos yung superscript ni chlorine, ayan na yung subscript ni aluminum. Bali ang ionic compound natin ay aluminum 1 or simply wag na lagyan, and then Cl3. Ngayon try naman natin aluminum ulit. Aluminum 3 plus charge that binds with oxygen na may charge na 2 minus. So itong charge ni aluminum, ayan na yung subscript ni oxygen. Tapos itong charge ni oxygen, ayan na yung subscript ni aluminum. Bali ang ma-form nating ionic compound ay Al2O3. Di ba madali lang? Isa pa. Let's say si magnesium ulit. Magnesium, ang charge niyan ay 2 plus. Tapos i-bind natin sa nitrate ion. Ang nitrate ion ay may charge na minus or 1 minus. So may 1 dyan. Applying the same thing, this becomes a subscript. Tapos eto rin. Bali ang ionic compound ay Mg1 or simply Mg, and then NO3 and then 2.